Ang lakas ng loob mong gumawa ng kasalanan pero duwag ka naman pala. Alam na ni Ira ang totoo at kung ayaw mong ipaalam ko sa lahat ng ginawa mo, bukas na bukas din magpasa ka ng resignation letter. Kunin mo mga gamit mo at maghanap ka na ng ibang mapapasukan. Sana lang wag mo nang gawin sa makakatrabaho mong ginawa mo sa girlfriend ko. Hindi nyo na matutukoy ang gabi at araw. Wala kayong ibang mararamdaman kundi pagod na parang binugbog ng paulit-ulit ang inyong katawan. Tutal mga pangit naman ang ugali ninyo. Dapat ganoon din ang inyong pagmumuka. Maigi pa'y, lagyan ko yan ng sandamakmak na pigsa. Ang magsisilbi niyong muta ay mga itlog ng bangaw na maranasan niyong hindi makakita. Lalabas ang pawis na amoy nabubulok na dugo at kanal. Hindi matatanggal sa kahit ilang paliligo. Sa bawat pagdighay o suka ninyo, maglalabas kayo ng buhay na bulati ng aso, gumagapang at bumabalik sa lalamunan at susuot sa bawat butas ng inyong katawan. At ang maras niyong bunganga ay magiging kasing amoy ng Poso Negro. Ay, Diyos ko! Ano yan? Nakakadiri! Anak, may bulate rin ang... Teka, anong klase mga bulate ito? Sa aso to Hindi pwede! Hindi pwede! Ayoko pang mamatay! Taon 2018, Quezon. Bandang 6:00 ng gabi, unti-unti nang kumakagat ang dilim at patuloy pa rin sa pagpapausok ng mga puno ng mangga si Lola Pasing. Idinadaan niya na lamang sa pagiging abala sa araw na yon ang kalungkutan na kanyang nararamdaman. Ayaw niya kasing nakikita ang kanyang apo na si Ira na noon ay nag-iimpake ng gamit. Sa unang pagkakataon, malalayo sa kanya ang dalaga. Naroon man ang takot dahil hindi niya mababantayan yon, ay kailangan niyang payagan at hayaang tumayo sa sariling mga paa ang kanyang pinakamamahal na apo. Napabuntong hininga na lamang siya habang nakatingin sa malayo at inaalala ang mga panahon na maliit pa si Ira at patakbo-takbo sa labas ng kanilang bakod, kasama ang ilan sa mga batang kaibigan. Hindi na namalayan pa ni Lola Pasing ang tuluyang pagpatak ng kanyang mga luha, na agad niya naman pinahid nang marinig ang mga yapak ng papalapit na si Ira. Ako na po yan, Lola. Sa wakas, natapos na rin ako sa pag-iimpake ng mga gamit ko. Oh, bakit namumula yung mga mata nyo? Umiiyak ba kayo, Lola? Ako? Umiiyak? Bakit naman ako iiyak? Kita mo namang mausok kaya sino naman ang hindi maluluha? Akala ko, hindi pa ako nakakaalis ay namimiss nyo na po ako kaagad. Pero alam nyo, Lola, sigurado ako na mamimiss kita. Wala nang gigising sa akin sa umaga, tapos wala na magluluto para sa akin. Di ba yan naman ang gusto mo? May trabaho ka naman dito Gusto mo pa rin magpakalayo-layo. Ay. Lola, may mas magandang oportunidad po naghihintay sa akin sa Maynila. Mas maraming pwedeng pag-applyan at mas malaki ang sahod. Doon, makakaipon ako agad. Pagkatapos, kapag malaki ng ipon ko, sasama ka na sa akin sa Maynila para hindi ka na nag-iisa dito sa bahay. Ako? Titira sa Maynila? Ay, diyan tayo hindi magkakasundo. Di bali nang mag-isa ako dito, wag mo lamang akong itira sa maingay, siksikan at magulong lugar. Magkakasakit lamang ako doon. Lola naman ang lakas-lakas niyo pa kaya, at saka maganda ron, maraming pasyalan, tapos... Ay, naku Ira, tumigil ka na po. Kahit bayaran mo pa ako ng malaking halaga, hindi mo ako mapapapayag dyan sa gusto mo. Lola, paano kung na ako makapag-asawa tapos nagkaanak?
Hindi ka talaga pupunta? Apo, ang sabi mo sa akin, pupunta ka na Maynila para sa trabaho, hindi para mag-asawa na at bigyan ako ng apo. Aba, kapag kaganyan ay manahimik ka na lamang dito sa bahay. Baka mamaya ay makahanap ka pa ng lukulukong lalaki doon. Diyos mio, baka magkasala lamang ako kapag hindi maayos at paiiyakin ka lamang na mapapangasawa mo. Kayo talaga? Siniseryoso niyo palagi ang mga sinasabi ko. Huwag kayong mag-alala. Uunahin ko lang kung ano makabubuti para sa sarili ko. Lahat ng pangarap natin, tutuparin ko. I love you, Lola. Huwag kang iyak kapag na-miss mo ako, ha? Tsaka, huwag mo ako laging iisipin. Baka mamaya, hindi ako makatulog doon. Napakakulit mo talagang bata ka. Basta, mag-iingat ka palagi ron, ha? Ay, huwag masyadong tiwala sa mga hindi mo kakilala o sa kahit na sino pa. Kilalanin mo na maigi ang mga taong dapat mong pagkatiwalaan. Naiintindihan mo ba ako? Opo, Lola. Magkasama naman po kami ni Ate Cheska kaya wala ka naman pong dapat ipag-alala. Isa pa, nakapagtrabaho na siya sa Maynila kaya alam niya ng pasikot-sikot doon. Siya na raw pong bahala sa akin. Ay, sigurado ka ba? Baka mamaya ay pagdating doon pabayaan ka ng... Lola, matagal na yon. At saka, mga bata pa kami noon. Away bata lang po yon. Kung nakuha lamang ni Cheska ang ugali ng kanyang tatay Eman, baka makampante pa ako. Kaso yung mukha at ugali ay hulmang-hulma ng nanay niyang... alam mo na. Lola, okay lang po yon. Hindi na kami mga bata. Kaya ko nang protektahan ng sarili ko. Isa pa, nakikita ko naman kung gaano na siya kabait sa akin ngayon. Alam mo, Apo, yun nga ang mahirap Yung... Lola, wala nang nega. Payakap na nga lang sa lola kong mahal na mahal ako. Mula nung sila ay mga bata pa lamang, madalas nang pinag-iinitan ni Cheska si Ira. Kaya naman kapag naaalala ni Lola Pasing ang mga pangyayaring yon, hindi mawala sa kanya ang pag-aalinlangan na yun pa mismo ang makakasama ng kanyang apo sa pakikipagsapalaran sa Maynila. Samantala, Cheska, anak, naayos ko na lahat ng mga dadalhin mo bukas. Galingan mo sa interview dun sa kumpanyang pag-a-applyan nyo ni Ira. Sigurado ako na matatanggap ka agad. Siyempre naman, Nay, sigurado yan. Di hamak naman na mas presentable akong tingnan kesa kay Ira. Isa pa, may experience na ako sa ganung trabaho, kaya sure na matatanggap ako kaagad. Ang galing-galing naman talaga ng anak ko. Ay siya nga pala, paano kung hindi matanggap si Ira? Di mag-apply siya bilang kasambahay. Doon naman siya nababagay Sa bagay, sanay naman yun maghugas ng pinggan at maglaban ng mga... Ano na naman ba yung pinag-uusapan ninyo? Cheska, magpakaate ka naman kay Ira. Nung nabubuhay pa ang tiyo mo at maayos ang trabaho sa Maynila, ni minsan hindi niya tayo pinabayaan. Kaya ako na nakikiusap sa iyo. Alagaan mo si Ira at ituring mo siya bilang kapatid. Magpinsan kayo at dapat nagdadamayan kaya sana hindi na maulit ang mga kalokohang pinaggagawa mo dati. Teka, anong akala mo sa anak natin? Masamang tao? Aba, hindi responsibilidad ng anak natin ang Ira na yon. Si Cheska ang kinakausap ko, hindi ikaw. Ay, sa halip na ikaw ang magturo na magandang asal dyan sa anak mo ikaw pa itong... Ay, akala mo ba nakakatulong ka sa ginagawa mo? Huwag mo nang itulad sa iyong anak mo. Kung gusto mong maging maayos at mamuhay siya bilang isang mabuting tao. Abat, Eman, sandali. Saan ka pupunta? Bumalik ka dito. Ay, narinig mo ba yung sinabi ng tatay mo? Lintik na yun. Anong ibig niyang sabihin? Masama akong tao? Ay, Nay, hindi na kayo nasanay kay tatay. Kailan ba naman tayo may ginawang tama sa paningin niya? Lahat na lang sinisita. Mas proud pa nga siya kay Ira kaysa sa akin, diba? Kaya siya matalino, mabait, maaasahan, at higit sa lahat, mas mahal na mahal niya yon kaysa sa akin.
Nakalimutan niya yata na pamangkin niya lang yon at ako ang anak niya. Kaya alam mo, Nay, ipapakita ko sa kanya na mas magaling, mas maganda, at walang sinabi sa akin ang ipinagmamalaki niyang pamangkin. Yan, ganyan. Anak nga kita. Kaya mahal na mahal ka ni nanay eh. I love you, anak. I love you too, Nay. Habang patuloy sa pag-uusap ang mag-inang sina Ami at Cheska, nasa labas naman ng bahay si Mang Eman. Nakatingin yon sa malayo hanggang sa mabaling ang atensyon niya sa naglalakad na papalapit sa bahay nila na si Ira. Malayo pa, kapansin-pansin na ang magandang ngiti ng dalaga. May dala yung mangkok na mayroong laman na pagkain. Tiyo, ulam po. Maaga pong nagluto ng ulam si Lola. Nako, mukhang masarap to ah. Adobo sa gata na may papaya. Amoy palang ulam na. Pakisabi sa Lola Pasing mo. Salamat dito, ha? Sige po, makakarating po. Tiyo, si Ate Cheska po. Nasa loob. Halika, nag-aasikaso pa yata yung mag-ina ng mga gamit ng ate mo. Ikaw, nakapaghanda ka na ba? Opo, Tiyo, kanina pa po. Tatanungin ko lang po si ate kung anong oras kami aalis bukas. Maupo ka muna. Nasa kwarto pa yung mag-ina. Cheska! Cheska! Anak! Narito si Ira. Anong oras daw kayo aalis bukas? Lumabas ka muna, anak. Ako nang bahala dito sa mga sapatos na dadalhin mo. Hay, masyado namang excited ang Ira na yan. Sige, Nay, labasin ko lang muna. Baka mamaya ay mapagalitan na naman ako ni Tatay. Cheska! Tay, sandali lang po. Nariyan na. Ay, papansin naman kasi tong... Hi, Ira. Kumusta? Ready ka na ba para bukas? Opo, ate. Kanina pa po. Itatanong ko lang sana kung anong oras tayo aalis para alam ko kung anong oras ako gigising. Siguro, 6:00 ay alis na tayo dito para maaga rin tayo makarating ng Maynila. Natawagan ko naman na yung may-ari ng apartment na uupahan natin, kaya wala na tayong poproblemahin pa. Maiba ko. Maayos ba yung mga gamit mo? May maayos ka bang bag? Kasi baka mamaya luma at... Yun ba, ate? Huwag ka mag-alala. Bumili ng bagong bag si Lola. Sayang nga eh. Meron pa namang pwedeng magamit. Pati nga damit at sapatos, bumili din siya. Yung pera pala na binibigay ko sa kanya, iniipon niya, tapos ibinili niya pa rin ang gamit ko. Siguradong malulungkot siya kapag nakaalis na tayo. Oy, huwag ka mag-alala, Ira. Lagi ko siyang kukumustahin at dadalawin sa bahay niyo araw-araw. Basta mag-iingat kayo doon ng ate mo, ha? Kapag may problema, tumawag agad kayo sa akin. Salamat po, Tiyo. Ang bait-bait niyo po talaga. Kahit wala na po akong tatay, nandyan pa rin po kayo para sa amin. Hindi na rin nagtagal, nagpaalam na si Ira para umuwi. Inihatid pa yun ng tiyo Eman niya na animoy hindi pa rin matapos-tapos ang kwentuhan ng dalawa. Samantala, naiirita namang pumasok sa loob ng kwarto si Cheska. Nay, nakakainis. Oh, anong problema? Bakit nakabusamot ka? Kasi may bagong bag si Ira, tapos bago pa yung sapatos at may bagong damit din siya. Baka mamaya mas maganda pa yung bag niya kaysa sa akin. Anak, ano ka ba naman? Baka kung sa tabi-tabi lang yun binili ng matandang yun. Tsaka kahit ano pang isuot mo, mas maganda ka pa rin kaysa sa pinsan mong yun. Talaga, Nay? Oo naman. O ayan, humarap ka sa salamin. Di ba? Manang-mana ka sa akin. Nanay naman eh. Aba, lalo pa atang sumama ang loob dahil sa sinabi ko. Kinaumagahan, bago sumapit ang 6:00 ay nakahanda na si Ira. Tumungo siya sa kwarto ng kanyang lola Pasing na noon ay nakatalukbong ng kumot. Lola, gising na. Aalis na po ako. Lola? Sige na. Mag-iingat ka. Bakit
Nakatalakbong kayo ng kumot. Ayaw niyo po ba akong ihatid kahit sa labas man lang ng tarangkahan? Ayaw niyo po bang mag-kiss at yumakap sa akin bago ako umalis? Sige kayo, mamimiss niyo talaga ako. Siguro umiyak kayo, no? Patingin nga. Hala, sabi ko na nga ba eh. Huwag na kayong umiyak. Nalulungkot na ako. Pinipigilan ko naman, Apo eh. Kaya lang, ewan ko ba sa mata kong to, hindi man lamang makisama. Payakap na lang ulit, Apo, at sige na, umalis ka na. Baka magbago pang isip ko at hindi na kita mapayagan. Matapos mahigpit na yumakap si Ira sa kanyang lola Pasing, nagmadali na yung umalis. Sakto naman napalabas na ng bahay si Cheska, bitbit ang kanyang bag. Agad nang naglakad papunta sa paradahan ng tricycle ang dalawa para sumakay papunta sa istasyon ng bus na bibiyahe sa Maynila. Hindi naman mawaglit ang mata ni Cheska sa bago at magandang bag na dala ni Ira. Sa inis ay pasimpleng sinipa niya yun habang nakasakay sila sa tricycle, dahilan para taasan siya ng kilay ni Ira na animo ay nagtataka. Ay sorry, hindi ko sinasadya. Gusto ko sanang iunat ang pako eh. Ang hirap maging matangkad, nakakangalay. Okay lang ate, malinis naman ang sapatos mo. Ayan, nandito na tayo. Mabilis na nakasakay ang magpinsan. Inabot na mahigit 6 na oras ang biyahe nila. Sumakay pa sila ng jeep bago nakarating sa uupahan nilang bahay. Agad naman silang inasikaso ng may-ari na ina ng dating katrabaho ni Cheska. Isa lamang ang katreng higaan, kaya naman. Okay lang ate, dito na lamang ako sa sahig. Sigurado ka? Oo naman, walang problema. May dala naman akong banig, sapin at kumot. Buti naman, dahil sa sahig ka naman talaga nababagay. Sige na, ayusin mo na yung mga gamit mo. Hihiga lang muna ako sandali. Ang sakit ng katawan ko dahil sa biyahe eh. Pagkatapos mo dyan, okay lang bang tulungan mo ako? Sige po ate. Sige na, magpahinga ka na muna. Napasarap ang tulog ni Cheska. Kaya naman halos si Ira na rin ang nag-ayos ng mga gamit niya sa drawer. Nang matapos ang dalaga ay ginising niya ang kanyang pinsan para mamalengke ng kanilang lulutuin. Oh, natapos mo na palang. Thank you ha. Yan, dapat ganyan para naman may pakinabang ka sa akin. Inaantok pa talaga ako eh. Pwede bang ikaw na lang ang mamalengke? Parang sumama kasi talagang pakiramdam ko at medyo nahihilo ako. Eto 500. Dagdagan mo na lang. Sumakay ka lang ng tricycle para hindi ka mahirapan. Marunong ka naman magbasa kaya hindi ka naman mawawala, di ba? Sige po ate. Eto, uminom ka ng tubig. Baka kasi sa sobrang init lang ng panahon kaya ka nahihilo. Agad namang umalis si Ira, sakay ng tricycle papunta sa palengke. Pagkaalis ng dalaga ay agad na binuksan ni Cheska ang kanyang drawer. Inis na inis yun nang makita na halos kumpleto ang gamit ni Ira. Pumukaw sa kanyang atensyon ang isang envelope. Nakangisi niya yung tiningnan at kinuha ang resume na ipapasa nila sa kumpanya na kanilang pinag-a-applyan. Good luck na lang sa'yo. Kapag wala kang naipasa bukas, ipapasok na lang kita bilang katulong. Matapos punitin ay binasa niya yon ng tubig at itinapon sa basurahan sa labas ng kanilang apartment. Pagkatapos ay bumalik yon sa kanyang higaan. Nang makauwi si Ira bandang 6:00 ng gabi,
Agad yung nagluto ng hapunan habang abala naman sa pagpindot ng cellphone ang pinsan niyang si Cheska na animoy walang pakialam sa ginagawa ni Ira. Hinayaan na lamang yun ng dalaga sa pag-aakalang masama pa ang pakiramdam ng kanyang pinsan. Pagkatapos magluto, sabay na naghapunan ang dalawa. Masarap ka pala talaga magluto. Buti naman, ako kasi hindi marunong magluto eh. Bago matulog, inihanda ni Ira ang folder kung saan ilalagay niya ang mga requirements na kanilang ipapasa. Alam niya ang pagkakasunod-sunod ng mga papel na nasa envelope, kaya ganoon na lamang ang kanyang pagtataka kung bakit wala roon ang kanyang resume. Tinanong pa yun ni Cheska na animo ay walang alam. Sigurado ako na dala ko yon. Paulit-ulit kong chinek yung mga gamit at itong mga papeles ko, kaya... Ira, kung dala mo, di sana nandyan. Ewan ko sa'yo, maaga pa naman tayong aalis bukas. Paano yan? Wala naman tayong laptop at hindi ko rin alam kung may malapit na computer shop dito. Nakakaloka ka naman. Ay, okay lang ate. Ako na lang ang bahalang dumiskarte bukas. Makakapagpasa pa rin ako. Huwag ka mag-alala. Lingid sa kaalaman ni Cheska, may flash drive ang kanyang pinsan. Kaya naman hindi gaanong nabahala yun. Kinabukasan, maaga pa ay nakapagluto na ng almusal si Ira para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay naligo at agad siyang naghanap ng computer shop para makapagpaprint ng kanyang resume. Bago pa man makaligo si Cheska ay nakabalik na siya at naggayak na rin. Nanlaki ang mga mata ng kanyang pinsan nang makita kung gaano kaganda si Ira sa formal na kasuotan na suot noon. Palihim siyang napabuntong hininga at hindi maipagkakaila ang inggit na nararamdaman nito para sa kanyang pinsan. Kaya naman nayayamot na inayusan ang kanyang sarili para mas mukha siyang presentable. Habang nag-aayos yun ay napapalunuklaway naman si Ira at nagpipigil sa tawa dahil sa kapal ng foundation at make-up ng kanyang ate Cheska. Gusto niya sanang punahin, ngunit nasisiguro niya na magagalit lamang yon. Saktong 8:00 ng umaga, umalis ang magpinsan sa kanilang apartment. Nakasalubong pa nila ang may-ari at pinuri ang napakagandang si Ira. Pati ang mga nadadaanan nilang nagkakape ay napapalingon sa dalaga dahilan para lalong sumiklab ang inggit na nararamdaman ni Cheska. Halos hindi na umiimik ang babae hanggang sa makarating sila sa HR office ng kumpanya na kanilang aaplayan. Dahil nakapag-online application na sila, ay may appointment na sila for interview nung mga oras na yon. Nakaupo sila at naghihintay ng tawag kasama ang iba pang aplikante nang biglang nagsalita si Cheska na maalala na walang resume ang pinsan niya. Ira, di ba wala kang resume? Nako, bumaba ka na muna tapos magpa-print ka doon. Bilisan mo. Okay na ate. Chill ka lang. Ha? Anong okay na? Di ba nawawala yung tada? Nagpa-print na ako kanina habang naliligo ka. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Okay. Mabuti naman. Nakakainis. Hindi ko talaga maisa ng babaeng ito. Ay. Okay lang kaya si ate? Baka kinakabahan lang siya. Sana matanggap kami pareho. Lord, kayo na pong bahala sa amin ng ate Cheska ko. Isa-isang tinawag ang mga aplikante para sa interview. Matapos silang interviewin, agad na silang umuwi. Tatawagan na lamang kung sakaling matatanggap sila sa posisyon na kanilang inaaplayan. Makalipas ang 1 linggo, nakatanggap na ng tawag si Cheska. Tumitili pa yun sa tuwa na ibinalita sa kanyang pinsan na si Ira. Ang galing mo naman ate. Kumusta? Ano raw magiging trabaho mo?
Ayun, dahil may mas qualified daw sa posisyon na ina-applyan ko, ginawa nila akong office clerk. Pareho ng trabaho ko dati. Medyo mababa ang sahod pero okay na yon, kesa naman hindi natanggap at natawagan. Teka, paano kaya yan? Mukhang hindi ka natanggap pa. Kung sakali man ate, ayos lang. Yung kausap ko kanina, hiningi ang number ko. May isa pa raw kasi siyang kumpanya na pag-a-applyan. Niyaya niya ako kaya kapag hindi ako natawagan ngayon, sasabay na lang ako sa kanya sa pagpasa sa susunod na araw. Ah, okay. Mabuti naman. If ever naman na mahirapan ka, akong bahala sa'yo. Marami mapapasukang trabaho dito. Teka lang ate. May tumatawag? Hello po. Yes po. Talaga po? Copy po. Okay, thank you so much. OMG, ate. Natanggap din ako. Natanggap ako, ate. Ha? Saan? Ano ba yon? Napaka-OA mo naman. Ate, natanggap ako bilang business analyst dahil sa trainings ko. Siguradong matutuwa si Lola. Ha? Ganun ba? Okay, buti naman. Congrats. Agad namang tinawagan ni Ira ang kanyang lola Pasing. Habang nakakuyom ang mga kamao ni Cheska, nagtatangis ang mga bagang at inis na inis nung mga oras na yon. Makalipas ang 1 linggo, nagsimula na silang pumasok sa trabaho. Naka-assign sa isang department ngunit may mataas na katungkulan si Ira kesa sa kanyang pinsan. Sa unang buwan pa lamang, nagpakita na ng husay at dedikasyon sa trabaho si Ira. Kaya naman halos lahat ng kanyang mga kasama ay natuwa at pinupuri siya. Lalong-lalo na ang kanilang senior manager na si Ralph. Yun kasi ang gumagabay at nagturo sa dalaga sa unang linggo pa lamang nito. Napahanga yun sa angking galing at bilis na matuto ng dalaga. Grabe, ang lupit ng pinsan mo. First month pa lang, awardee na. Asset siya ng kumpanya na to. Siguradong mabilis na mapopromote yan. Alam mo bang bihirang may makasundo yan si Sir Ralph? Mahigpit kasi yan pagdating sa trabaho kaya walang tumatagal. Siyempre, bago pa lang kaya kailangan galingan. Maraming pwede mangyari kaya huwag kayo masyadong mag-expect. Agad na tumalikod si Cheska at pumunta sa kanyang desk. Nakakuyom ang palad at nanlilisik ang mga mata na nakatanaw sa kanyang pinsan na noon ay kausap ng kanilang senior manager. Kahit kailan talaga, masyado kang pabida at sip-sip. Magpakasaya ka na dahil sisiguruhin ko na hindi ka magtatagal sa kumpanyang ito. Ako dapat ang nariyan sa posisyon mo at hindi ikaw, Ira. Humanda ka sa akin. Makalipas ang 1 buwan, isang Facebook dummy account na nakapangalan kay Ira ang nag-add sa buong staff ng kanilang department. Maraming negatibong post yon tungkol sa kumpanyang kanilang pinagtatrabahuhan. Agad namang pinatawag si Ira ng kanilang senior manager para pag-usapan ang tungkol sa bagay na yon. Napatunayan naman ng dalaga na wala siyang kinalaman at hindi talaga siya ang may-ari ng Facebook account na yon. Pagkatapos noon, sabay na umuwi sina Ira at Cheska pagkatapos ng trabaho. Napansin ni Cheska na malalim ang iniisip ng kanyang pinsan, kaya naman agad niyang inusisa yon. Okay ka lang ba? Balita ko, pinatawag ka raw ni Sir Ralph kanina. Ano ba nangyari? Totoo ba na nag-post ka ng kung ano-ano tungkol sa company? Ay, pati ba naman ikaw, ate? Sa tingin mo ba, magagawa ko talaga yon? Eh kung hindi ikaw, sino naman ang gagawa nun? So ano nangyari? Anong sabi ni boss? OMG, don't tell me na tinanggal ka sa trabaho. Oh, I feel sorry for you, Ira. Huwag ka mag-alala, makakahanap ka ng... Hindi ako tinanggal, ate. Halata naman kasing dami account yon at may personal interest kung bakit niya ginawa yon. Sabi nga nila baka inggiterang palakalang. Bothered lang ako, iniisip ko lang kung sino. Wala naman kasi akong kaaway kaya, ewan, bahala na nga siya. Karmahin nawa siya sa ginagawa niya. Tama, hayaan mo na lang. Halika na, sakay na tayo, nagugutom na ako eh. Pasalamat ka dahil swerte ka.
Pero hindi ako titigil hanggat wala ka ng mukhang maiharap sa mga katrabaho natin, lalong-lalo na kay Sir Ralph. Kinaumagahan, pagpasok nila ay usap-usapan pa rin ang issue tungkol kay Ira, dahilan para lalong mainis si Cheska. Nako, sigurado naiinggit lang yun. May mga tao talagang takot malamangan. Hindi kayang tapatan kaya ayun sisiraan. Ang bait-bait kaya ni Ma'am Ira. Maganda, magaling, matalino pa. Kaya sorry na lang ang inggitera na may kagagawan nun. Ramdam na ramdam ni Cheska ang pamumula ng kanyang pisngi nang marinig ang mga sinabi ng kanilang mga katrabaho. Kaya naman nagpanggap na lamang yon na abala sa kanyang ginagawa. Makalipas ang 8 buwan ng pagtatrabaho ay abala at excited na ang lahat para sa paparating na company founding anniversary. Isang bagay lang ang gustong mangyari ni Cheska. Yun ay ang hindi maka-attend ang pinsan niyang si Ira. Gusto niya kasing masiguro na makukuha niya ang atensyon ng lahat. At higit sa lahat, gusto niyang makasiguro na magkakaroon siya ng pagkakataon na makasama si Ralph. Gwapo, matangkad at maraming nahuhumaling sa pagiging misteryoso ng binata. At isa na roon, si Cheska. Hello, Nay. Pwede niyo ba akong tulungan? Tulungan saan? Ano bang klaseng tulong ang kailangan mo? Napakalayo mo naman. Huwag mong sabihin na papupuntahin mo ako dyan. Ano, tambak na naman ba ang labahin mo? Anak naman. Nay naman, hindi yan. Ang gusto ko, magkasakit si Ira. Sa susunod na araw na yung party namin at hindi pwede na maka-attend siya doon. Ayaw ko makasama at magpabida na naman siya doon. Nay, tulungan mo naman ako. Hindi naman pwedeng ikulong ko siya dito. Hindi niya rin pwede malaman na ako may kinalaman sa... Yun, alam mo na yun. Ay, hayaan mo na. Papuntahin mo siya kung gusto niya. Siguruhin mo lang na mas magandang isusuot mo para hindi ka niya malamangan. Pero kung ayaw mo talagang makita si Ira sa party o anuman, pumunta ka ng Quiapo. May mga mangkukulam at mambabarang doon. Magbabayad ka nga lamang. Ang galing mo talaga, Nay. I love you, Nay. Bye. Makapunta nga sa Quiapo. Sorry, Ira. Pasensya na dahil sa pagkakataong ito, sisiguruhin ko na hindi ka na makakalusot pa. Araw ng linggo, walang pasok ang magpinsan. Nagtaka naman si Ira kung bakit paggising niya ay wala na ang kanyang ate Cheska. Nagluto na lamang siya ng pagkain dahil 10:00 na ng umaga. Kapag wala kasing pasok ay bumabawi siya ng tulog. Tinawagan niya pa si Cheska para tanungin kung nasaan yon, ngunit pinapatay lamang noon, kaya hindi niya na kinulit pa ang kanyang pinsan. Pagkatapos magluto ay agad nang kumain si Ira. Pagkatapos kumain ay inayos naman niya ang kanyang mga labahin. Ngumiti siya nang hinawakan at tinitigan ang gown na kanyang isusuot. Ang ganda-ganda. Siguradong babagay sa akin to. Excited na ako. Ilang sandali lamang bigla siya nang hina at napaupo. Bigla kasing sumama ang kanyang pakiramdam. Kapag sinusubukan niyang tumayo ay sobra siyang nahihilo at nandidilim ang kanyang pakiramdam. Kaya naman, humiga si Ira at agad na tinawagan ang kanyang Lola Pasing. Lola, nahihilo po ako. Ano? Bakit? Baka naman nalipasan ka ng gutom. Kakakain ko lang po. Maayos naman po ang pakiramdam ko kanina. Nanlalamig po ang paa at kamay ko tapos nahihilo ako. Nandidilim po ang paningin ko, Lola, kapag sinusubukan kong bumangon. Ano po ang gagawin ko, Lola? Sandali lamang. Tatawasin kita. Kumalma ka dyan. Huwag ka munang tatayo at baka matumba ka. Nangangatugan tuhod ko sa bata ka .
Gamit ang damit na iniwan ni Ira ay naisagawa naman ni Lola Pasing ang pagtatawas. Maalam kasi sa panggagamot ang matanda mula nung siya ay dalaga pa. Pinaglalaroan ng apo ko. Aba, sino itong mangkukulam na ito? Nagkamali ka ng kinanti. Humanda ka sa akin. Tiyak na maiihi ka sa sakit. Sinasabi ko sa'yo. Nalaman ni Lola Pasing sa pamamagitan ng pagpapaamin sa mangkukulam na binayaran lamang siya ng isang babae. Bigo man siyang malaman kung sino yon, ang mahalaga ay nalaman niya at ipinaalam niya yon sa kanyang apo. Basta apo, mag-iingat ka. Tadasan mo pakiramdam mo. Ikaw mismo makakaramdam kung sino ang walang hiyang gustong magpahamak sa'yo. Ilagay mo lagi sa bulsa mo yung pangontrang ibinigay ko sa'yo, ha? Para makaiwas ka sa mga taong may masamang binabalak. Gabi na nang makabalik sa apartment si Cheska. Pakanta-kanta pa yun habang binubuksan ang pintuan ng kanilang bahay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang abala sa pamamalansya ang kanyang pinsan. Oh, ate, bakit parang nakakita ka ng multo? Para namang ngayon mo lang ako nakitang namamalansya. Saan ka ba nang galing? Ha? Ay, pasensya na, hindi na ako nakapagpaalam. Gumala ako kasama yung dati kong katrabaho. Hindi na kita ginising kanina, tulog na tulog ka pa eh. Hindi ko na rin sinagot yung tawag mo dahil palobat yung cellphone ko. Nakalimutan ko kasing mag-charge kagabi. Tumangutango naman si Ira at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Punong-puno ng pagtataka at pinagmamasdan ni Cheska ang kanyang pinsan. Inisip niya na lamang na hindi pa umepekto ang sumpa ng mangkukulam na kanyang binayaran. Anong oras na wala pa ring epekto? Lintik na mangkukulam yon? Hindi kaya peke lamang yon at manggagancho? Naisahan pa yata ako? Sayang yung 3,000 ko, nakakainis! Babalikan kitang bruha ka. Ay, nauubos ng pasensya ko sa iyo, Ira. Nakakagigil! Pagsapit ng araw ng okasyon sa opisina, sakay ng taxi, nakarating sila sa venue 10 minuto bago tuluyang magsimula ang programa. Pagpasok pa lamang ng dalawa ay agaw pansin na ang kagandahan ni Ira. Halos lahat ng nakakasalubong at nakakakita roon ay pinupuri ang dalaga. Agad namang sinalubong ni Ralph si Ira at iginiya sa kanyang table. Lalo lamang nanliit si Cheska sa kanyang sarili at hinanap ang number ng table niya kung saan naroon ang ilan nilang katrabaho. Magpakasaya ka, Ira. Mamaya sisiguruhin ko na ikaw na mismong tatakbo papalayo dahil sa sobrang kahihiyan. Makalipas ang ilang oras, muli na namang nabigyan ng parangal si Ira. Masayang pagbati at malakas na palakpakan naman ang natanggap niya mula sa mga katrabaho at maging sa superior nila. Nakangisi lamang at nababagot na pumapalakpak si Cheska. Maya-maya, napahawak yun sa kanyang tiyan at naramdaman ang malakas na pag-ikot noon, kasabay ng hindi niya mapigilang pag-utot. Mabuti na lamang maingay ang buong silid, kaya naman hindi gaanong rinig yun. Ngunit ang mga tao sa katabing table ay palingon-lingon dahil sa mabahong amoy. Pinigilan niya pa ng kaunting oras bago siya umalis at nagmamadaling nagtungo sa CR. Doon ay ibinuhos niya ang nagtutubig niyang dumi na hindi maipaliwanag ang amoy. Ang sakit! Hayop ka, Ira! Paano nga ako nakainom ng nilagay ko sa baso niya? Hindi kaya pinagpalit niya ba? Humanda ka talaga sa akin. Kakalbuhin kita! Mula sa kanyang kinauupuan, tinatanaw naman ni Ira ang kanyang pinsan. Nasisiguro niya kung nasaan yon noong mga oras na yon. Grabe ka, ate. Hindi ka na talaga nagbago. Hanggang ngayon, saksakan pa rin ang sama ng ugali mo.
Inggitera ka pa rin. Kung hindi ko nakita yung ginawa mo kanina, siguradong mapapahiya ako. Sana naman matuto ka na. Ay, kung hindi ako nagkakamali, ikaw din ang tao sa likod ng dummy account na yon. Tama nga si Lola. Kailangan ko mag-ingat sa'yo dahil isa kang traidor. Dahil sa nangyari, napilitang umuwi si Cheska. Mas pinili niya na lamang na umuwi kesa magkalat pa sa lugar na yon. Hindi na rin kasi biro ang sakit ng tiyan na kanyang nararamdaman. Muntik pa siyang mapadumi sa taxi na kanyang sinakyan. Nang makarating sa apartment, agad na hinubad ang kanyang gown at tumakbo sa banyo. Hindi na lamang pagtatae dahil nahihilo at nasusuka na rin siya nung mga sandaling yun. Agad naman siyang uminom ng gamot at maraming tubig. Gustuhin man niyang pumunta sa ospital ay hindi niya kaya dahil siya ay nanghihina na. Sinubukan niyang tawagan si Ira kaya lamang ay hindi sumasagot ang kanyang pinsan. Abala yon na sumasayaw at nakikipag-usap sa kanilang senior manager. Sumagot ka! Sumagot ka, Ira! Wala ka talagang kwenta! Aray ko, ang sakit! Samantala, matapos ang kasiyahan ng gabing yon, nagmamadali namang sinundan ni Ralph si Ira na noon ay papaalis na sana. Ira, ihatid na kita. Mukhang wala ka nang kasama pa uwi. Teka, ano nga ba nangyari at bigla na lamang umuwi yung pinsan mo? Sumama siguro ang pakiramdam niya. Sir Ralph, sigurado ka bang ihahatid mo ako? As in, sa bahay? Ralph na lang, wala naman tayo sa trabaho eh. At oo, ihahatid kita, sa ayaw at sa gusto mo. Okay, sino ba naman ako para tumanggi? Tara? Nang makarating sina Ira at Ralph sa tapat ng apartment na inuupahan nila, ay umiiyak at papaalis na si Cheska. Natitiyak niyang kailangan niya nang magpatingin sa doktor dahil siguradong malala ang kanyang kalagayan. Lalo lamang sumama ang kanyang pakiramdam nang makita na magkahawak kamay si Ralph at ang kanyang pinsan na si Ira. Alam kong mabibigla ka sa sasabihin ko at ang totoo, nahiya akong sabihin sa iyong nararamdaman ko pero hindi ko na to kayang itago pa. Ira, gusto kita. At sa tingin ko... Ira! Tulungan niyo ako! Please, dalhin niyo ako sa ospital! Nangihina na ako! Ang sakit-sakit ng tiyan ko! Dahil nakahawak pa rin si Ralph sa kamay ni Ira, hindi nila nagawang saluhin ang noon ay nagkukunwaring nawalan ng malay na si Cheska. Mga hayop na to, nauna pa maglandian kesa tulungan ako. Sir, Ralph, tulungan mo naman ako. Dalhin natin sa ospital. Baka kasi mamatay baka may mangyaring masama sa kanya. Ano naman kayang palabas to? Pero mukhang napuruhan siya sa sarili niyang kalokohan. Ayan, mapala mo. Kontrabida ka kasi talaga eh. Binuhat nila ang babae at isinakay sa kotse ni Ralph. Nagmamadali namang nagpalit ng damit si Ira bago sila umalis. Sinugod nila sa emergency room sa pinakamalapit na ospital si Cheska. Agad naman yung inasikaso ng mga nurse at doktor at binigyan ng lunas. Samantala, nag-uusap naman sa labas ng ospital sina Ira at Ralph. Sure ka ba na uuwi na ako? Opo, masyado ko na kayo naabala. Sige na, may pasok pa tayo bukas. Hindi ko lang alam kung makakapasok nga ako pero kapag maayos naman si Ate Cheska, kahit medyo late, papasok ako, sir. Sige, gusto mo sunduin kita sa inyo? Sobrang abusado ko naman yata sa part na yan. Sige na, umuwi ka na. Maraming salamat and see you tomorrow. Okay, hihintayin kita bukas. At huwag na huwag ka magpapamiss.
magtatampo ko. Sira, sige na. Bye, ingat. Bye, I love you. Hoy, I love you ka dyan. Sige na, umuwi ka na. Opo, uuwi na. Nananaginip ba ako? OMG, yung heartbeat ko. Kalmahan mo, heart. Yung pinsan mo mamamatay na yata. Mapuntahan na nga. Ate Cheska, sana naman magtanda ka na. Bago sumapit ang 5:00 ng madaling araw, pinalabas na sila ng doktor. Tumigil na ang pagsusuka at pagtatae ni Cheska, maging ang pananakit ng kanyang tiyan. May mga ilang panggamot na nireseta ang doktor na agad naman nilang binili bago tuluyang umuwi. Hindi naman umiimik si Cheska na animoy may malalim na iniisip. Hindi rin siya iniimikan ni Ira dahil alam niya na may masasabi lamang siyang hindi maganda. Pinilit niya na lamang ang sarili na magtimpi at wag na munang kumprontahin ang kanyang pinsan sa ginawa nito. Agad na siyang natulog dahil ramdam niya na rin ang hilo dala ng puyat. Nung araw ding yun, nagpasya na lamang na hindi pumasok si Ira. Bukod sa kailangan niyang asikasuhin ang pinsan niyang nanlalambot pa rin, ay umalis siya para maghanap ng malilipatan. Nang makauwi, bakas naman ang pagtataka ni Cheska, lalo na nang makitang nag-iimpake na siya. Oh, bakit nag-iimpake ka ng gamit mo? May problema ka ba? Akala mo ba hindi ko napapansin na mula kagabi nakasimangot ka? Bakit? Dahil naistorbo kong pakikipaglandian mo kay Sir Ralph, ha? Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo, Ate Cheska. Basta-basta ka nalang aalis tapos sasabihin mo wala kang dapat ipaliwanag? Huwag mo nga akong gawing tanga. Kung may problema ka, sabihin mo. Sabihin? Eh ikaw, bakit hindi mo masabi sa akin ng harapan kung may galit ka sa akin? Akala mo ba hindi ko alam yung ginawa mo kahapon? Ano bang pinagsasasabi mo? Pwede ba huwag kang mag-inarte at gumawa ng kwento? Sana nga hindi totoo, ate. Dahil sa totoo lang, hindi ako makapaniwala na hanggang ngayon saksakan ka pa rin pala ng sama ng ugali. Nung bata pa tayo kapag sinasaktan at pinapahamak mo ako, ni minsan hindi ako lumaban sa'yo. Ngayon, hindi kita lalabanan, pero hindi rin ako makikipagplastikan at lalong hindi ko ipipilit ang sarili ko sa'yo. Ibig sabihin, sinadya mong mainom ko yung pinagpalit mo yung baso natin, kaya bitawan mo ako, ate. Ikaw na may kasalanan, ikaw pang galit. Ngayon alam mo na kung ano napapala ng pagiging traidor. Ano pang hindi mo sinasabi sa akin, ha? Ano pang pinaplano mong masama sa akin? Ano bang problema mo? Bakit magalit na galit ka? Wala naman akong ginagawa masama sa iyo, ate, ha? Magpinsan tayo, dapat magkakampi tayo. Pero anong ginagawa mo? Tama na. Sige, lumayas ka ngayon. Bahala ka na sa buhay mo. Simula ngayon, kalimutan mo na magpinsan tayo. Ayan, dalhin mo lahat yung mga basura mo. Kahit ganoon ang nangyari at ginawa sa kanya ng ate Cheska niya, ay ni isa sa mga malalapit na katrabaho. Maging si Ralph ay hindi niya pinagsabihan sa ginawa sa kanya ng kanyang nakakatandang pinsan. Bagamat may mga nakikiusisa dahil napapansin ang hindi pagkikibuan ng dalawa sa trabaho, ay nananatiling sikreto ang mga nangyari dahil ayaw na ni Ira na mas lumala pa ang sitwasyon. Isang gabi, Talaga? Ginawa niya yon? Ang kapal naman ng mukha niya. Subukan niya lang na umuwi dito at kakaliskisan ko siya. Nay, kumalma ka. Huwag ka mag-alala dahil hindi naman ako makakapayag na hindi makaganti. Isa pa, alam mo bang inagaw niya yung lalaking gusto ko? Akalain mo yun, Nay? Posisyon at pati ba naman sa lalaki talagang nakikipagagawan siya? Saksakan ng apple, di ba? Nay, naalala niyo ba yung napapabalitang mambabarang sa karating baryo natin? Oo naman. Oh, ano ngayon? Huwag mong sabihin na... alam ko na. Ay siya, huwag ka nang mamroblema dyan sa pinsan mo. Ako nang bahala.
Asikasuhin mo na lamang dyan kung paano mapupunta sa'yo yung anong pangalan nun? Ralph ba yun? Gusto ko pag uwi mo dito ay kasama mo na siya, ha? Galingan mo. Oh, Nay, thank you, ha? The best ka talaga. I love you. Bye. Problem solved. Pero bago yon, may isa pa akong gagawin at sisiguruhin ko na tuluyan ka ng lalayuan ni Ralph. Makalipas ang ilang gabi, isang lalaki ang noon ay palakad-lakad sa tapat ng isang bahay kung saan nangungupahan si Ira. Walang pasok noon ang dalaga. Bandang 6:00 na nang maisipan niyang lumabas para bumili ng ihaw-ihaw sa kanto. Yun na rin kasi ang plano niyang ulamin para sa kanyang hapunan. Iniwanan niyang di nakalak ang pinto dahil malapit lang yun at sanay naman siyang ginagawa yun. Mababait at halos kilala niya na rin ang mga taga roon. Pasimpleng pumasok ang lalaki at may kung anong nilagay sa kanyang tubig sa pitsil na nasa mesa. Pagkatapos, nagmamadaling sumuot yun sa ilalim ng katreng higaan ni Ira sa kanyang kwarto. Nang makabalik si Ira, masayang-masaya siyang kumakain habang kausap ang kanyang lola at pagkatapos tumawag naman si Ralph para sabihin na pupuntahan siya ng binata. Pagkatapos kumain, nakaubos pa siya ng 2 basong tubig. Matapos hugasan ang pinagkainan, agad siyang tumungo sa kwarto para kumuha ng damit dahil maliligo pa lamang sana ang dalaga. Inamoy-amoy niya pa ang kanyang damit bago tuluyang tumungo sa banyo. Habang naliligo, hindi niya malaman kung bakit pakiramdam niya ay antok na siya at tila ba nahihilo. Pagpasok sa kwarto, tanging tuwalya lamang ang nakatakip sa kanyang katawan. Umupo siya sa katre at doon ay tuluyan na ngang nakatulog ang dalaga. Pawis na lumabas mula sa ilalim ng higaan ang isang binatilyo at nagmamadaling iniayos ang cellphone para i-video ang gagawin niya sa dalaga. Inayos niya ng pwesto si Ira at sinunod lahat ng ipinag-utos sa kanya ni Cheska kapalit ng malaking halaga. Pinaghahagkan niya yon at kung titingnan sa video ay hindi mapapansin na walang malay si Ira. Tuwang-tuwa naman na pinagnanasaan ng lalaki ang magandang dalaga. Mabuti na lamang napigilan nito ang sarili at hindi na uwi sa mas malalapang kahalayan na magpapahamak sa walang kamuwang-muwang na dalaga. Tinakpan niya lamang ng kumot ang babae at agad nang umalis yun. Nakasalubong at nabangga pa nun si Ralph na kabababa lamang ng kotse. Bigla namang kinabahan ang binata nang makitang nakabukas ang pinto ng bahay, kaya napatakbo na siya at agad na tinawag si Ira. Hindi makapaniwala si Ralph nang madatnan niya ang noon ay tulog na si Ira. Basang-basa pa ang buhok at kahit anong gising niya ay hindi yon magkamalay. Natatarantang binihisan at dinala niya yon sa ospital. Matapos ang pagsusuri ay nalaman niyang may pinainom na gamot sa babae dahilan para makatulog yon ng ganon kahimbing. Dahil sa takot nang makita niya ang mga pulang pantal sa ilang bahagi ng katawan ng dalaga ay pinasuri din niya kung posibleng nagahasa si Ira. Samantala, Magaling, hindi na sayang ang pera ko. Salamat ha. Sorry pero sa pagkakataong ito, sisiguruhin ko na kawawa ka, Ira. Mawawalan ka na nga ng trabaho, kamumuhian at pandidirihan ka pa ni Ralph. Yak! gamit ang isang account na pinangalanan niya ng lalaki ay sinend niya ang maselang video na yon kay Ralph. Laking gulat na lamang ng binata nang matanggap ang video na yon dahil kasama niya pa rin sa ospital si Ira at hindi pa rin nagkakamalay.
Agad namang ipinaalam ni Ralph sa mga kasamahan niya ang totoong kalagayan ni Ira. Agad namang tinawagan ni Ralph ang account na yon at masayang pinakinggan ni Cheska ang boses ng binata sa pag-aakalang napaniwala niya yon. "Hayop ka! Kung sino ka man, magtago ka na! Burahin mo yan! Ipapahanap kita kahit sa ang sulok ka pa man ng impyerno magtago! Nakita kita kanina at namukaan kita! Ipapakulong kita! Tandaan mo yan!" Nanginginig ang kamay na pinatay ni Cheska ang tawag at nataranta. Nakakainis! Ano bang meron ka? Kung nagagawa mong lusutan ng lahat ng to, pues sigurado sa mambabarang wala ka ng laban. Uuwi ka sa probinsya na gumagapang sa sakit. Doon ka mabubulok at doon ka mamamatay. At ikaw, Ralph, hindi ako titigil hanggat hindi kayo naghihiwalay. Akin ka lang! Akin ka lang! Samantala, Ralph, anong ginagawa ko dito? Anong nangyari? Bakit nandito ako? Ira, ayos ka lang. Huwag ka matakot. Maayos ng lahat. Sabi ng doktor, posibleng may inilagay na pampatulog sa tubig na ininom mo, kaya nakatulog ka at nawalan ka ng malay. Paano ba? Ayaw ko na sanang ipakita to sa'yo dahil... Basta, huwag ka mag-alala. Nagawan ko na ng paraan. Na-block ko na ang account na yan. Pinaiimbestigahan ko na rin kung kanino yan ang galing. Ang alin? Kinakabahan naman ako sa sinasabi mo. Akin na nga. Hindi totoo yan. Shh! Huwag ka nang umiyak. Hindi kanya nagalaw. Sa tingin ko, sinadya to. Isang malaking plano para sirain ka. Kasi kung talagang rapist ang taong yun, hindi lang yan ang ginawa niya sa'yo. Hindi mo na kailangan magpaimbestiga. Isang tao lang ang alam ko may gawa nito. Sinusubukan kong protektahan ang pangalan niya pero paulit-ulit niya naman akong sinisira. Hindi ko na mapapalampas to. Sobra na siya. Anong ibig mong sabihin? Kilala mo kung sinong... Si Ate Cheska. Mula nung bata pa kami, wala na siyang ginawa kundi ipahamak ako. Mula sa dami account na nagpakalat ng kung ano-ano tungkol sa company. Nung na-ospital siya, ako dapat yon, Ralph. Matagal na siya nagpaplano na masama para matanggal ako sa trabaho. At dahil may gusto siya sa'yo, kaya ganyan na lamang ang kagustuhan niya na masira ako. Ang sama niya. Napakasama talaga niya. Makalipas ang ilang araw, hindi nakapasok si Ira dahil hindi niya pa rin nakakalimutan ang nangyari sa kanya. Napilitan namang puntahan siya ng kanyang lola Pasing na labis ang naramdamang galit para sa gumawa noon sa kanyang apo. Pinigilan lamang siya ni Ira dahil natitiyak ng dalaga na mas lalala lamang ang sitwasyon. Gayunpaman, gustong makakuha ni Ira ng sapat na ebidensya na ang pinsan nga niya ang may gawa noon sa kanya. Sa tulong ni Ralph at ilang malapit na kaibigan, nagawa nilang makuha ang cellphone ni Cheska. Nang makarating siya sa apartment, ay natataranta niyang hinanap ang kanyang cellphone. Nasaan na ba yon? Dito ko lang naman nilagay yun Hindi pwedeng maiwan o mawala yon. Nakakainis naman Anong gagawin ko? Ang tanga-tanga ko talaga. Puros kapalpakan na lamang. Ay, ano ba yan? Habang patuloy sa paghalungkat ng kanyang mga gamit, nanlaki ang kanyang mga mata nang biglang pumasok sa pinto si Ralph. Oh, may problema ba? May hinahanap ka? Opo sir. Yung cellphone ko po kasi nawawala. Ano po palang ginagawa niyo dito? May sadya po ba kayo? Nakalimutan niyo na po bang lumipat na ng tirahan yung pinsan ko? Hindi naman. Ang totoo, ikaw talagang sadya ko. Nandito ako para sabihin sa'yo na bukas rin, magpasa ka na ng resignation letter. Sir, pero bakit ho? May ginawa po ba akong mali? Bakit akong tinatanong mo? Hindi ba dapat alam mo yon?
Siya nga pala, etong cellphone mo. Iniiwan mo kasi kung saan-saan eh. Wala pa namang lock screen kaya nalaman ko tuloy na ikaw ang nasa likod ng dummy account ni Ira at ikaw din ang nasa likod ng video na... Sir, pakiusap. Huwag niyo naman po akong tanggalan ng trabaho. Huwag niyo rin po sanang sasabihin to sa pinsan ko, sir. Papatayin ho ako ng tatay ko kapag nalaman niyo na ginawa ko to kay Ira. Maawa na po kayo. Ang lakas ng loob mong gumawa ng kasalanan pero duwag ka naman pala. Alam na ni Ira ang totoo at kung ayaw mong ipaalam ko sa lahat ang ginawa mo, bukas na bukas din, magpasa ka na ng resignation letter. Kunin mo mga gamit mo at maghanap ka na ng ibang mapapasukan. Sana lang, wag mo nang gawin sa mga katrabaho mong ginawa mo sa girlfriend ko. Matapos sabihin yon, agad nang umalis ang lalaki at napahagulhol na lamang si Cheska dahil sa mga binitiwang salita ni Ralph. Samantala, nang gabi ring yun, Lola? Lola? Oh, Apo, ayos ka lang ba? Bakit? Meron bang masakit sa'yo? Lola? Nahihirapan po akong huminga. Wag! May gumagapang sa likod ko, Lola. Bakit ang daming gagamba? Lola, paalisin mo ang mga yan. Mukhang pinaglalaruan ka na naman. Kailangan mong isuot ang kwintas na ito. Huwag kang matakot. Magdasal ka. Tumingin ka kay Lola. Nang maisuot na ang kwintas ng San Benito, ay agad na umayos ang pakiramdam ng dalaga. Niyakap niya ang kanyang lola at nagpasalamat doon. Hindi na ako natutuwa sa nangyayari sa'yo. Sigurado ko na pinagtutulungan ka ng mag-inang halangang kaluluwa at ang dugong dumadaloy sa kanilang katawan ay sagana sa inggit. Gusto talaga nilang matikman ang galit ko, ha? Pues, pagbibigyan ko sila. Huwag mo akong pipigilan, Ira. Dahil hanggat hinahayaan natin sila ay mamimihasa at lalong hahaba ang sungay nila, lalong-lalo ng Cheska na yon. Sige na, matulog ka na. May kailangan lamang akong gawin. Wala nang nagawa pa si Ira. Hinayaan niya ang kanyang lola sa plano nito. Ngunit hiniling niya na turuan lamang yun ng leksyon at huwag papatayin ang kanyang pinsan dahil iniisip niya ang mararamdaman ng kanyang tiyo Eman. Buti na lamang at dinala ko ito. Kaya naman pala dahil magagamit ko nga. Aba, yung ibang taong ang naagrabyado ay tinutulungan ko. Sarili ko pa kayang apo. Uunahin ko munang pahirapan itong mambabarang na basta na lamang sumusunod sa utos na hindi man lamang inaalam kung anong klase ang tao na kanilang tinutulungan. Hala, sige, magtuos tayo ng kapangyarihan. Siguradong laglag yung ngipin mo at hihilahin ko yung dila mo nang hindi ka na makapag-orasyon. Lintik ka! Nagsindi ang matanda ng 3 kandila at hinagkan niya ang aklat ng karunungan. Binulungan bago yun inilapag. Sa ulado na ng matanda ang bawat salita na nakapaloob sa aklat na yun. Siya ang pinakamalakas na mambabarang sa kanilang angkan. Tubong si Kihor at mula pagkabata ay mulat na sa paggamit ng itim na kapangyarihan. Habang inuusal ang mga kakaibang salita, may hawak yun na manika habang nakapikit at napapangita ang kasalukuyang nangyayari sa mambabarang na may gawa noon kay Ira. Naninikluhod at nagmamakaawa yun habang sinasabi ang katotohanan kay Lola Pasing. Nangako yun na hindi na pakikialaman ang dalaga kapalit ng pangalawang buhay, lalo na at may maliliit pa yung anak. Matapos ang ritual, agad nang nagsagawa ng panibagong ritual ang matandang si Lola Pasing para sa mag-inang sina Ami at Cheska. Simula sa araw na ito,
Isinusumpa ko kayo mag-ina na maging alipin ng sarili niyong inggit. Hindi na kayo makakatulog ng mahimbing dahil gabi-gabi kayong dadalawin ng bangungot. Bangungot na sumasalamin sa nakakatakot ninyong pagkatao. Hindi nyo matutukoy ang gabi at araw. Wala kayong ibang mararamdaman kundi pagod na parang binugbog ng paulit-ulit ang katawan. Tutal, pangit naman ang ugali ninyo. Dapat ganoon ang pagmumukha ninyo. Maigi pa'y lagyan ng sandamakmak na pigsa at ang magsisilbi niyong muta ay itlog ng bangaw nang maranasan niyong hindi makakita. Lalabas ang pawis na amoy na bubulok na dugo at kanal, hindi matatanggal sa kahit ilang paligo. Sa bawat pagdighay o pagsuka ninyo, susuka kayo ng buhay na bulati ng aso. Gumagapang at bumabalik sa lalamunan ninyo at susuot sa bawat butas ng inyong katawan. At ang marahas na bunganga nyo, yan ay magiging kasing amoy ng Poso Negro. Ang sumpang ito ay mananatiling buhay hanggat hindi nababawasan ang inggit at kasamaan sa inyong puso. Makalipas ang 2 araw, gulat na gulat si Ami nang makita sa harap ng kanilang bahay ang anak niyang si Cheska, bitbit ang isang bag. Nakatalukbong yun na animoy may kung anong itinatago sa kanyang muka. Cheska, anak ko, anong nangyari? Bakit ka umuwi at bakit meron ka rin yan? Pareho ng pigsa ko yung laki at itsura at kung gaano karami. Ano ba ang nangyayari sa atin? Bakit pa akong tinatanong nyo? Baka tatanga-tanga yung mambabarang na inutusin nyo. Hindi ba dapat si Ira nakakaranas nito? Bakit ako? Bakit tayo, Nay? Kailan ba siya mawawala sa buhay ko? Dahil kay Ira nawalan na rin ako ng trabaho. Hindi ko siya mapapatawad. Tama ba narinig ko na nawalan ka ng trabaho dahil kay Ira? Sigurado ka? Hindi yan magagawa ni Ira. Kilala ko ang batang yon. Ano bang gusto mong palabasin? Na sinungaling ang anak mo? Tingnan mo ang kalagayan namin. Mukha pa ba kami magsisinungaling sa lagay namin ito? Siguradong binabarang na kami ng maglolang yon. Hindi ba't umalis si Pasing? Magkasama sila ngayon, hindi ba? Hindi ba't may chismis na mambabarang ang angka na matandang yon sa Sikihor? Eman, tulungan mo kami ng anak mo. Baka kung anong gawin nila sa amin. Ay, yan. Pumunta kayo sa ospital para mawalayan kung anong tumutubo sa mga mukha ninyo. Pagkatapos ay pumunta kayo sa simbahan. Magdasal kayo. Humingi kayo ng tawad sa mga kasalanang ginagawa ninyo. Aba, Eman! Bumalik ka dito! Saan ka pupunta? Hindi ka man lamang ba nag-aalala sa lagay ng... Ay, Diyos ko! Ano yan? Kadiri! Anak, may bulati rin ng kung anong... Anong klaseng bulati ito? Sa aso ito, Hindi ito pwede. Hindi. Ayoko pang mamatay. Anong gagawin natin, Nay? Kailangan nating... Nay, nanghihina po ako. Matapos maihiga ni Ami ang kanyang anak, ay siya naman ang nakaramdam ng labis na panghihina. Tinawagan niya si Eman at dahil sa hina ng kanyang boses at pagmamakaawa, ay napilitang sundin ng lalaki ang pakiusap ni Ami na kumuha ng albularyo. Bigo namang makahanap ng albularyo ang kanyang asawa dahil lahat ng mga yon ay may kanya-kanyang dahilan. Nararamdaman kasi nila ang matinding galit ng mambabarang at ang lakas ng sumpa. Hindi pa man nila nakikita ang mga biktima. Itinuro nila si Eman sa karatig baryo, ngunit paggabi na, kaya minabuti niya na lamang na umuwi muna at tingnan ang kalagayan ng mag-ina. Ano ka ba naman, Eman? Bakit wala? Ano, hahayaan mo na lamang kami mamatay? Ha? Wala ka man lang bang gagawin?
Maawa ka naman sa amin ng anak mo. Gagawa ako ng paraan. Pwede ba huwag ka na magsalita? Mamamatay na rin ako sa amoy ng bunganga mo. Ano ba naman kasi at nagkakaganyan kayo? Sigurado ko, may ginawa na naman kayong kalokohan. Kapag nalaman ko ang totoo na may sinisikreto kayo sa aking mag-ina, iiwanan ko talaga kayo. Hindi ko na kinakaya ang ugali ninyo, lalo ka na, Ami. Agad nang umalis si Eman at nagtungo sa kabilang baryo para puntahan ang itinuturong albularyo na makakatulong sa kanyang mag-ina. Ilang oras ang nakalipas, nakatulog na rin si Ami sa tabi ng kanyang anak. Sabay silang napabalikwas dahil sa katakot-takot na bangungot. Nang makita ang itsura ng isa't isa ay lalong nagsisigaw ang mga yon. Napatakip sila ng bunganga nang sila mismo ay hindi kinaya ang hindi maipaliwanag na amoy na nagmumula roon. Tagaktak ang kanilang pawis na napakabaho. Umiiyak na silang pareho hanggang sa maramdaman nila na hindi na nila magawang imulat ang kanilang mga mata. Nay, natatakot ako. Nay, ayaw ko ng ganito. Lintik ka! Tumigil ka na! Kasalanan mo ito eh. Umamin ka na. Ikaw ang unang kumanti kay Ira. May malala ka bang ginawa sa kanya para magalit ng husto ang lola niya? Sabi mo kasi, di ba? Sabi mo, gawin ko ang lahat para hindi ako matalo ng Ira na yon. Ginawa ko lang naman kung anong gusto niyo, para makuha kung anong dapat sa akin, pero lagi na lang siyang nananalo. Ako lagi na lang ganito, talunan. Bakit pa ako sinisisi niyo? Kayo tong nagpabarang sa kanya eh. Tanga ka ba? Matapos mong sabihin na ipabarang ko siya kung sisisihin mo. Ay, buisit. Anong gagawin natin ngayon? Ang bobo mo kasi. Bakit akong tinatanong nyo? Bobo nga, di ba? Makabobo kayo dyan. Sa'yo lang naman ako nagmana. Tay, nasaan ka na? Halos maghahating gabi na nang makabalik si Eman kasama ang albularyo. Masyadong malakas ang may gawa nito, pero wala naman siyang balak patayin ang mag-ina mo. Ang gusto lamang niya ay ang magbago at pagsisihan nila ang nagawa nilang kasalanan. Malaki ang naging atraso nila sa taong malapit sa kanya. Yan ang habang sinasabi ko eh. Hindi kasi kayo nakikinig sa akin. At ikaw, Ami, hanggang kailan mo kukonsintihin niyang anak mo sa mga pinaggagawa niya? Sa halip na pagsabihan at pangaralan mo ay ginagatungan mo pa. Pwede ba? Huwag ka nang magalit. Nagsisisi na nga eh. Pangako, magbabago na ako. Kung kailangan ko manikluhod at humingi ng tawad kay Ira at sa matandang mambabarang na yon, gagawin ko. Kahit ako na lang ang patayin nila o di kaya pahirapan. Huwag na ang anak natin. Bata pa siya at marami pang pagkakataon na itama ang mga pagkakamali niya. Patawarin niyo ako. Anak, kailangan nating humingi ng tawad sa kanila. Paano pa ako patatawarin ni Ira? Tay, sobrang laki ng kasalanan ko sa kanya. Siguradong hindi niya ako mapapatawad. Samantala, Lola, bakit hindi po kayo mapakali? Hindi pa po ba kayo inaantok? Apo, nagsisisi na sila. Sa tingin mo, matututo na kaya sila sa nangyari? Panahon lamang ang makakapagsabi kung totoong nagbago na ang isang tao o kung natuto nga ba sa kanilang kasalanan. Pero, Lola, wala naman hong masama kung bibigyan natin sila ng pagkakataon na itama ang kanilang pagkakamali, diba? Iniisip ko rin po kung paano nag-aalala si Tio Eman. Isa pa, ngayong nandito na tayo at wala na rin siya sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko, wala naman na siya magagawa pa para mapahamak ako. At hindi ko nahahayaang mangyari yon, Apo. Ay nako, lintik lang ang walang ganti. Ipinangako ko sa nanay mo na hanggat nabubuhay ako, walang sino mang mang-aapi o mananakit sa'yo. Lola, salamat po. Pero, pwede bang itigil niyo na ang pagpapahirap sa kanila?
Ay, napakabuti ng puso mo, Apo. Kaya mas pinagpapala ka. Ibabalik ng mundo ang lahat ng kabutihang ginagawa mo. Nahigit pa sa iyong pangangailangan. Kahit hindi na po, Lola. Simple lang naman po ang buhay na gusto ko at higit sa lahat, gusto ko payapa at walang tinatagong sama ng loob o galit dito sa puso ko. Kaya kahit wala na akong marinig na sorry mula kay Cheska, ayos lang po. Pinapatawad ko na po siya. Pero ayaw ko na po magkaroon ng ugnayan sa kanya. Tama ng malayo, at least hindi na kami magkakasakitan. Kung wala siyang alam sa nangyayari sa akin, wala na siyang dahilan para mainggit pa. Kapag hindi na siya naiinggit, hindi na rin makakagawa ng kung ano pang kasalanan ng pinsan ko. Ay, naku, kang bata ka. Baka naman lumampas ka na sa langit sa sobrang bait mo. Sa kabilang banda, Nay, nawawala na po ang mga... Gumagaling na po tayo. Salamat po, Tatang. wala akong kinalaman dyan. Sadyang gusto lamang kayong turuan ng leksyon ng mambabarang na may gawa nito. Magpasalamat kayo dahil nanaig ang awa sa kanyang puso, o maaaring may taong pumigil o nakiusap sa kanya na bawiin ang sumpa. Si Ira, siguradong siya rin ang nakiusap sa lola niya. Tay, patawad. Huwag na sana kayo magalit sa amin ni Nanay. Hindi ako natutuwa sa ginawa ninyo. Ano man ang dahilan mo, maling-mali ang ginawa mo, Cheska. Paano kung tuluyang nag-ahasa ng lalaking yun ang pinsan mo, ha? Paano kung may masama nangyari sa kanya? Babae ka rin. Ay, naku talaga, oo. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ay, ayusin mo ang problemang ginawa mo. Kung akong tatanungin, ang dapat sa iyo ikulong. Eman naman, masyado ka naman nagpapadala sa galit mo. Nagsisisi na nga yung anak mo eh. Tumigil ka, isa ka pa. Ay, kapag malakas na kayo, pupunta tayo sa Maynila. Kailangan natin humingi ng tawad at gusto ko rin makita ang kalagayan ni Ira. Ihahatid ko lang muna si Tatang sa bahay niya. Asikasuhin yung sarili niyo. Pagbalik ko ay mag-uusap-usap tayo, ha? Matapos ihatid ang albularyo, umuwi na rin agad si Eman. Nadatnan niyang tulog na tulog ang mag-ina. Halata sa itsura nila ang hirap at sakit na ipinaranas sa kanila ni Lola Pasing. Naroon ang awa pero mas nananaig pa rin ang nararamdaman niyang pagkadismaya. Makalipas ang 1 linggo, kahit paano nasanay na si Lola Pasing sa Maynila. Kapag nasa trabaho si Ira ay lumalabas-labas pa siya para may nakakausap. Kung minsan naman, nanonood lamang yon ng TV. Kapag nababagot, tinatawagan ang kanyang mga malapit na kaibigan sa probinsya. Isang umaga, saktong walang pasok si Ira. Habang nanonood ng TV ang maglola ay may kumatok sa kanilang pintuan. Tumayo si Lola Pasing at pinagbuksan ang kanilang bisita. Aba, anong meron? Hindi naman kami nagpadala ng imbitasyon at lalong wala namang okasyon dito sa amin. Nay Pasing, alam ko hong masama ang loob niyo sa mag-ina ko pero nandito ho kami para humingi ng dispensa at gusto ko rin hong makausap ang pamangkin ko. Kung ako lamang ang masusunod ay ikaw lamang ang papapasukin ko, Eman. At itong mag-ina mo ay kailangan mo na yatang basbasan ng banal na tubig at baka maghasik na naman ng kasamaan. Alam ko hong kayo ang nambarang sa kanila. Oo, ako nga. At hindi ako magdadalawang isip na ibalik ang sumpa sa oras na may gawing kalokohan yan kay Ira. Tia Pasing, patawarin niyo na ho kami ng anak ko. Pangako ho, hindi na ho kami gagawa ng kahit anong ikapapahamak ni Ira. Pinagsabihan ko na rin ho itong si Cheska kaya... ewan ko sa'yo. Alam mo kung pinalaki at tinuruan mo ng kabutihang asal yung anak mo, sana ay hindi yan lumaki ng inggitera. Nagmana na nga sa mukha mo ay hinayaan mo pang pati ugali mo ay manahin niya. Aba,
Diyan ka nabigong maging ina. Ang sakit niyo naman hong magsalita. Ay, ganun ba? Wala pa yan. Nagsisimula pa lamang ako. Gusto mo pa? Oh, Lola, kalma na. Hindi tayo makakapag-usap na maayos kung galit ang paiirali natin. Ay, sa totoo lang, hanggang sa ngayon, aaminin ko ho, hindi pa rin po mawala yung sakit at galit dahil sa ginawa ni ate. Ang dami ko na hong pinalampas na mga kasalanan niya, pero yung huli niya pong ginawa, hindi na po yun tama. Gusto ko siyang ipakulong dahil sa ginawa niya, pero inisip ko po kung anong mararamdaman ninyo, Tiyo. Ira, kung yun ang nakikita mong tama para matuto si Cheska sa pagkakamali niya, hindi ako tututol dahil kahit ako ay... Wag! Ayaw ko makulong, Tay! Ayaw ko po! Ira, maawa ka! Sorry kung nagpadala ako sa inggit ko sa'yo. Hindi ko matanggap na mas higit ka sa akin, na mas maganda ka, magaling, at ikaw ang gusto ni Sir Ralph. Mula bata pa lang tayo, ikaw nang mas tinitingala ng lahat. Pakiramdam ko habang nandyan ka, hindi ako magiging masaya. Sorry, nagkamali ako. Maling-mali. Patawarin mo sana ako, Ira. Nangyari na mga nangyari, ate. Kahit umiyak ka pa, kahit ilang libong sorry pa, hindi na basta-basta mabuburang na iwang lamat na ginawa mo. Pero alam ko hindi man sa ngayon, makakalimot din siguro ako, mapapatawad din kita. Gusto ko lang din malaman mo na walang dahilan para mainggit ka, ate. Alam mo, kung nag-focus ka lang sa sarili mong achievements, kung titigil ka sa pagkukumpara mo ng kung anong kaya mong gawin at kung anong nararating ko, siguradong magiging masaya ka. Sana, kapag nakita tayo ulit, masaya ka na sa buhay na meron ka. Yung naabot mo na rin yung buhay na gusto mo, yung pinapangarap mo. Basta wala ka nang kailangan masaktan o apakan para lamang marating mo yon. Salamat, Ira. Sorry talaga, ha. Tatandaan ko lahat ng mga sinabi mo. Tumango-tango na lamang si Ira, napabuntong hininga at matipid na ngumiti bago tuluyang niyakap ang humihikbing si Cheska. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang pagsisisi sa mukha nito. Tiyang Pasing, Ira, magpapaalam na kami. Sana pumasyal pa rin kayo sa atin. Hihintayin namin ang pagbabalik nyo at nang makabawi man lamang kami sa kabutihan ninyo. Kahit hindi na kayo bumawi ay ayos lamang. Basta... Lola. Ira, Nay Pasing, aalis na ho kami. Iha, maraming salamat at mag-iingat ka palagi, ha? Sobrang namiss kita. Namiss ko rin po kayo, Tiyo. Mahigpit na niyakap ni Ira ang kanyang tiyo Eman at pagkatapos ay lumabas na ang mga yon. Ilang hakbang pa lamang ay biglang tinawag ni Ira ang kanyang tiyo at lumakad yon pabalik. Nagmamadaling may kinuha sa kabinet ang dalaga na nakapaloob sa isang sobre. Iniabot niya yon sa kanyang tiyo Eman. Ano ito, Ira? Para saan ito? Naalala niyo po ba nung nag-aaral pa ako? Lagi niyo ho akong binibigyan ng baon, tapos lagi niyo rin akong binibilhan ng tsinelas. Kahit na paulit-ulit naman ho yung pinuputol at minsan ay itinatago ni Ate Cheska. Nung nagkatrabaho na po ako dito, lagi ho akong nagtatabi ng pera para sa inyo, Tiyo. Sa'yo po yan, bawal niyo po yung tanggihan. Salamat po dahil kahit wala na si tatay, nandyan pa rin po kayo. Mahal na mahal ko po kayo, Tiyo. Napaluha naman ang lalaki sa mga sinabing yon ni Ira. Ni minsan ay hindi niya naramdaman ang ganoong pagmamahal mula sa kanyang sariling anak. Muli niya pa yung niyakap at paulit-ulit na pinasalamatan. Sina Ami at Cheska naman ay hindi makapaniwala sa ginawa ni Ira. Doon lamang nila napagtanto kung gaano kabuti ang puso ng dalaga, dahilan para mahiya ang mga yon sa kanilang sarili. Makalipas ang 1 buwan,
Muli namang inihatid ni Ralph si Ira sa bahay nito. Pinatuloy yun ng dalaga dahil sa gabing yun, gusto niya nang sabihin sa kanyang lola ang namamagitan sa kanila ng binata. Tumabi si Lola Pasing sa tagiliran ng binata at tinitigan ang muka noon. Ralph, ako nga ay tapatin mo. May gusto ka ba sa akin? Ay, sapo ko? Nililigawan mo ba siya o manliligaw ka? Lola, hindi po siya manliligaw. Buti naman. Bata ka pa naman kaya huwag na muna. 23 ka pa lamang. Siguro kapag 25 o 30 ka na pwede na. Lola naman, grabe naman yung 30. Aba, nagmamadali ka ba? Mabilis lang naman ang panahon. Paano kaya yan? Oh, bakit? Paano po kasi? Hindi po siya nanliligaw kasi. Kami na po, Lola. Ha? Ano sabi mo? Kami na po. Ay, teka. Tama ba? Kayo na. Boyfriend mo na ang lalaking yan. Pambihira naman na po. Bakit hindi mo man lamang sinabi sa akin? Kailan ka pa natutong maglihim? Pagkatapos kitang palakihin, ngayon ay mag-aasawa ka na ba? Ano bang hindi mo sinasabi sa akin, ha? Sorry na po, Lola. Masyado namang matampuhin I love you. Lola, huwag na po kayong umiyak. Masisira po yung ganda ninyo. Sige kayo. Huwag po kayong mag-alala. Mahal na mahal ko po ang apo ninyo. Hindi ko siya sasaktan o kaya naman ay pababayaan. Siya, may magagawa pa ba ako? Siguruhin mo lamang natutuparin mo yung mga sinabi mo. Gusto ko lamang malaman mo na pagdating sa apo ko, wala akong sinasanto. Kahit na napakagwapo mo nako, malilintikan ka sa akin. Tatawa-tawa ka pa dyan. Siya, nandito na rin naman tayo at nagkakaigihan na kayo, Ralph. Gwapo ka naman at mukhang mabuting tao. May tiwala ako dyan sa pagmumukha mo pero titimplahin ko pa yung ugali mo, ha? Igihan mo at kapag nagkasundo tayo, hindi huwag na natin patagalin. Sa lalong madaling panahon, bigyan niyo ako ng magaganda at gwapong mga apo. Siguro mga 5 o 6, pwede na. Hala, ang dami naman nun, Lola. Bata ka pa naman Kahit mag-anak ka pa ng 100, kayang-kaya mo yan. Ano, Ralph? Ikaw, kaya mo ba? Po, kakayanin ko, Lola.